Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumakalat ngayon sa social media ang isa sa mga gumagawa ng bid'ah ang nagpapakalat ng maling aral na wala daw katotohanan ang parusa sa libingan. Pagkus, ang ilan sa mga ulama natin sinabi nila na ang sinumang hindi naniniwala sa parusa sa libingan ay mapapalampas sa Islam. Nakakatakot po. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam po ang pinapasinungalingan natin dito. Pinapasinungalingan mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ang sinumang nagpasinungaling sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang sinasadya niya, nagkukwento siya na mga bagay na pinapasinungalingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi sinabi ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ihanda niya ang kanyang upuan ang sarili niya sa upuan niya sa impyerno. Napakaraming dalil, at hindi lang po daif na hadith, kundi malalakas po na nagpapatunay na mayroon pong parusa sa libingan. Isa na po dito yung hadith na napadaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa dalawang libingan at nagpakuha siya ng puno ng datilis at tinati yung sa gitna at nilagay ang isa sa kabila at yung isa sa kabila, at nagtanong ang mga sahaba kung bakit ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, fala'allahuma yukhaffaf anhuma al'adhab ma lam yabasa. Inihiling niya sa Allah na way mapagaan sa kanila ang parusa sa libingan hanggat hindi pa natutuyo ang puno na yun. Sa ibang hadith, فإن عامة عذاب من القبر أو فإن عامة عذاب القبر من البول. Ang isa sa maraming pinaruhusan sa libingan ay dahil sa pag-ihi. Subhanallah. Tapos pasisinungalingan mo yung mga hadis na to. At narito pa yung hadis na rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-'abdu idha wudi'a fi qabrihi, na kapag ang alipin ay ilalagay na sa kanyang libingan, wa tuwalli wa dhahaba ashabu hatta innahu la yasma'u qara'an alim, at kapag umalis na yung naghatid sa kanya sa libingan, ay maririnig niya yung kalampag ng mga paa ng mga tao, ay makadarating na sa kanya ang dalawang anghel. Atahu malakan fa'akadahu, at papaupuin nila itong taong to sa libingan. Fayaqulani lahu, sasabihin ng dalawang anghel sa lalaki na sa libingan, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang masasabi mo sa lalaki na ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu, kapag mananampalataya, sasabihin niya, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, ako'y sumasaksi sa Allah, ako'y sumasaksi na tunay na siya ay alipin ng Allah at kanyang sugo. Fayuqalu undur ila mak'adika minan nar abdalaka Allahu bihi mak'adan minal jannah. Tingnan mo, sabi niya, yung upuan mo sa impyerno. Ito sana yung mapupuntahan mo at magiging upuan mo sa impyerno, pero pinalitan ito sa iyo ng Allah ng upuan sa paraiso. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول, so makikita nila lahat yun, hanggat sasabihin naman sa kafir o munafiq o hindi muslim, sasabihin niya, hindi ko alam at hindi ko kilala ang tao na yan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa itatanong sa libingan. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. At pagkatapos, pag hindi na po nakasagot yung tao dyan sa libingan, ay papaluin siya ng martilyo na mula sa bakal sa pagitan ng kanyang dalawang tenga. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا ثَقَلَيْنِ. At makakasigaw ito sa tindi ng pagpalo sa kanya dyan sa libingan, sa pagpaparusa sa kanya dyan sa libingan. Ang hindi lang makakarinig sa parusa niya ay ang tao lang at sa kanjin. Subhanallah. May parusa sa libingan, tapos pasisinungalingan mo yan. At yun ay nasa hadith Imam al-Bukhari at Imam Muslim, tapos sabihin mo hindi pa walang parusa siya sa libingan. At ang isa po sa nagpapakalat nito ay ito po si Aminullah Batwa, na sabi niya walang parusa dyan. Ano masasabi mo sa mga dalil na ito? Pinasisinungalingan mga propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking kasalanan.
ang pagpapasinungaling sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang hadis naman na marawahu Muslim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay nasa hadis ng Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Kapag nagtashahhud ang isa sa inyo, pagkatapos magtashahhud sa ating sala, sa mga obligadong sala, ay magpakupkup siya sa Allah mula sa 4. Yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkup sa iyo mula sa kaparusahan sa impyerno. Wa min adhabil qabr, at mula sa kaparusahan sa libingan. Subhanallah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam mismo na magpakupkup ka mula sa parusa sa libingan, kasi may parusa talaga dyan sa libingan. Ito ay rawahu Muslim. Kailangan naman na pasisinungalingan natin ng mga hadis na to ay sahih. Ay sasabihin natin na hindi totoo to. Subhanallah. Sa ibang hadith na rawahu Muslim o rawahu Bukhari, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, falawla an la tadafanu, kung hindi lang ako natatakot na baka hindi nyo ilibing ang mga namatay sa inyo, kung hindi lang ako natatakot, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na baka hindi nyo ilibing ang mga mamamatay sa inyo, la da'utu Allah an yusmi'akum min adabil qabr, ay idudu ako sa Allah na iparinig sa inyo ng Allah ang parusa dyan sa libingan. Alladhi asma'u, siyang naririnig ko. Thumma aqbala biwajhihi, tapos umarap siya. Faqala, umarap siya sa mga sahaba niya. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ta'awudu billahi min adhabin nar. Magpagkupkup kayo sa Allah mula sa kaparusahan sa impyerno. Qalu, na'udhu billahi min adhabin nar. At sinabi ng mga sahaba, nagpagkupkup kami sa Allah mula sa kaparusahan sa impyerno. Faqal, sabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ta'awudu billahi min adhabil qabr. Magpagkupkup kayo sa Allah mula sa kaparusahan sa libingan. Qalu, na'udhu billahi min adhabil qabr. Sabi ng mga sahaba, kami ay nagpakupkup sa Allah mula sa kaparusahan sa libingan. Inutusan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magpakupkup sa Allah mula sa kaparusahan niya sa libingan, kasi mayroon talagang parusa dyan. Tapos itatanggi mo yan, pinasisinungalingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Napakaraming dalil, napakaraming katibayan na mayroon talagang parusa sa libingan. Kasi kung hindi natin dito paniniwalaan, pinasisinungalingan natin ang mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan namayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabi ng Allah sa Quran ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi naman siya magkukwento sa mga bagay na galing lang sa kanya, kundi galing ito sa Allah na revelasyon. Mga bagay na mangyayari sa libingan, yan ay revelasyon na ipinadala ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutusan tayo ng Allah. Sabi sa Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ano man ay pinarating sa atin ng sugo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kailangan natin kunin yun. Kung hindi natin tatanggapin yung mga hadis na to, hindi pinapasinungalingan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya idua natin sa Allah na magbalik loob sa Allah ang tao na yan na si Aminullah Batuwa, na nagpapakalat ng maling aral na wala daw parusa sa libingan. At ilayo nawa tayo ng Allah sa mga ganitong aral, sa mga taong nagliligaw sa mga tao. Subhanallah. So, idua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban tayo ng marami pang kaalaman, at piliin natin ang mga taong mapagkakatiwala ng kanilang kaalaman at matutuwid ang kanilang akida. Ang kanilang akida ay salafiyah, al-sunnah, wal-jama'ah. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.